Tayong mga Pilipino, sadyang maalat daw ang panlasa. Kaya nga kahit na natural ng maalat ang kinakain natin, nagsasawsawan pa. Yun nga lang mga kapuso ha, gaya ng paulit-ulit na paalala namin dito sa Pinoy MD, ang maalat na pagkain kapag sobra-sobra, nakakasama rin. Ano nga ba ang mga pangunahing sangkap na nagbibigay alat sa ating mga lutuin, kundi ang asin? Kung tutuusin, kailangan naman talaga ito ng ating katawan. Mahalaga kasi ito para ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa ating mga kinakain. Pati na rin sa water retention para hindi tayo ma-dehydrate. Yung sodium natin, ang trabaho niya kasi sa katawan natin, isa siyang electrolyte na nagre-regulate ng fluid balance ng katawan natin. Yun nga lang, marami sa atin, hindi alam kung gaano karaming asin lang ang dapat na kinukonsumo kada araw. Silip na ba kayo kung ilan, mga kapuso? 5 grams o katumbas lamang ng isang kutsarita. At kapag paulit-ulit na sumusobra rito, masama na ang epekto sa kalusugan. Kapag sumobra yung intake ng sodium natin, ang nangyayari, tumataas yung water content ng blood natin. So kapag tumaas siya, lumalaki yung blood volume. So kapag lumaki yung blood volume natin, yun yung reason kung bakit tayo nagiging hypertensive. Ang problema, ang isang kutsaritang asin, madalas kota na agad sa isang kainan pa lamang. Halimbawa na lamang ang iba't ibang dried fish. Sadyang pinaliliguan kasi ito sa asin, hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang preservative na rin. Ang isang pirasong daing na bangus nga, isang kutsaritang asin na agad ang taglay. Ganon din ang isang tasang dilis at 2 pirasong tinapa. Ang itlog na maalat naman sa pangalan pa lamang, magtataka ka pa ba na isang kutsaritang asin din ang taglay nito? Ang isa pang mataas din sa salt content, ang mga delatang pagkain at processed foods. Ang isang serving nga ng luncheon meat at isang serving ng corned beef, tig 1/4 teaspoon na ng asin ang taglay. Oh no! Ang maasim na pagkain, hilig din natin i-partner sa maaalat. Kaya nga perfect combination para sa ilan ang manggang hilaw at bagoong. Pero alam nyo ba na ang isang platitong bagoong may 1/4 teaspoon din ng salt? Kapag mas maalat ang lasa, masigit pa rito. At dahil nga hilig nating mga Pinoy ang makisawsaw, ika nga, mawawala ba sa ating mesa ang toyo at patis? Pero baka magdalawang isip na kayong gumamit nito kapag nalaman ninyo na ang isang kutsarang patis, isang kutsaritang asin pala ang katumbas. Habang ang isang kutsarang toyo naman, may 1/2 teaspoon ng asin. Naku po, sausawan pa more mga kapuso. Kung tutuusin, simple lamang naman po ang mensahe namin, bawasan ang pagkain ng mga maalat. At isang paraan para magawa ito ay ang pagbawas din ng paggamit sa asin. Imbis na maglagay nito, fresh herbs na lang ang gamitin nating panimpla. Halimbawa sa manok, rosemary at thyme na lamang ang gamitin. Ang kada bote nito nasa 60 pesos lang at malayo ang mararating. Imbis na kumain naman sa labas, mas mabuti rin daw kung tayo mismo ang naghahanda ng kinakain natin. Para alam natin kung paano ito niluto at ano ang mga inilagay na sangkap. Sa simpleng tip na ito, nakatipid pa tayo, di ba? Kaya bago sumubo, think twice mga kapuso. Tandaan, lahat ng sobra nakakasama. And too much asin is a sin.